pa lang nila ang nakikita, mangangatog ka na. Paano pa kung sila'y makasagupa? Ito ang bangungot na pinagdaanan ng mangingisdang si Jesmar, na ang kaliwang hita sinakmal ng pating. Sumigaw po siya. Aray ko, nakagat po ako. Pero yung laman po na nakagat na bawas sa kanya, naiwan po sa bangka namin. Marami na po dugo yung hita niya. Hindi po ako makapaniwala nun, ma'am, na nakagat siya eh. Nabahala rin kasi patingin eh. Sa gitna ng karagatan, may isang mangingisda mula Masinloc sa Zambales na inatake anak ng pating. Nangyari ito nito lang September 9 sa grupo ng mga mangingisda na pumalaot sa karagatang sakop ng Ilocos Sur at ng Scarborough o Panatag Shoal. Ang tinamong sugat ni Jesmar, agad na tinalian ng lubid ni na Christian. Para tumigil po yung dugo na tagas ng tagas. Ang sugat niya po, ma'am, ganito. Bilog po siya, bilog. Dahil nasa gitna sila ng laot noon, ilang oras pang inabot bago nadala si Jesmar sa ospital. Bigyan namin siya ng tubig. Sinabihan namin siyang huwag siyang matulog. Hanggang nadaanan sila ng ibang mga mangingisda na ang bangka mas mabilis sa kanila. Kinabahan po, ma'am, kasi siyempre malaking sugat yun eh. Nabawasan talaga ng laman. Kumuha po ako ng damit, tinakpan ko na lang po para hindi mabasa-basa. Magtatanghali na nung narating nila ang Pampang. Si Jesmar isinugod sa ospital sa Bulinaw, Pangasinan. Nakita ko yung dito niya, ang laki naman yun, kaya natakot nga ako. Dahil sa laki at lalim ng sugat sa kaliwang binti ni Jesmar na halos sinlaki ng palad, kinailangan siyang ilipat sa mas malaking ospital sa syudad ng Dagupan na 2 oras pa ang layo mula Bulinaw. Ang nangyari kay Jesmar, sinapit din ng mangingisdang si Anthony taong 2021. Sumisisid daw siya noon nung bigla siyang sinunggaban. Nung sumisid ako, nagpabanti ulit ako, papunta sa dilim, mga 5 dipa, dito na ako kinagat. Siyempre, yung dugo kasi hindi na mahalos tumitigil. Nagkaroon ako ng takot na sumisid na yung sa dilim. Ito na yung nakagat sa akin ng pating. Pag ganun yung kagat niya, tapos sabay umikot. Ang kamay naman ng mangingisdang si Lolong, sinakmal din ng pating sa kalagitnaan ng kanyang pagsisid taong 2016. Kaya hindi na niya ito ngayon magalaw. Noon po, lumangoy ako, dito sa liig ko 3 beses siya na ganyan. Yung lumangoy ako po, 3 ganyan ko, kagat na siya. Sumigaw ko po, napatulong ako sa mga kasama ko. Madugtong sana ito. Itong kamay ko, hindi ko na maigalaw, hindi ko na maibuhat. Malaki ng gastos. Malungkot mga anak ko. Wala akong anak buhay, asawa ko lang. Kulang-kulang yung sahod ng asawa ko. Kulang sa pag-aaral ng anak ko. Samantala, ang sugat sa binti ni Jesmar agad ginamot at tinahi ng mga doktor. Nakalabas na siya ng ospital at nagpapagaling na sa kanilang bahay sa Masinloc sa Zambales. Si Jesmar, hirap ngayong maglakad at umupo. Pag yung iangat ko to siya, yung muscle niya ba mainat, sakit. Posibleng inatake raw siya ng pating dahil nasagi ito ng kanyang swimming fins. Pag nabulabog po kasi yan, babalik-balikan na talaga yan, kagating ka niyan. Problema ngayon ni Jesmar ang ipambubuhay sa kanyang pamilya, gayong natigil siya sa pangingisda. Sa hirap man ng buhay ngayon, pag-aaral po, bili ko na lang po ng bigas. Sinamahan ng aming team si Jesmar sa Rural Health Unit Office ng Masinloc para ipalinis ang kanyang sugat. Saan to nangyari? Sa bandang Ilocos po. Wala na tayong nakikita mga discharge. Medyo parang natutuyo na. Ibig sabihin, patuloy na yung paggaling niya. Sandangkal lang siya mahigit eh. Yung bunganga niya, bilog. Parang ganito lang kalaki. Ang bunganga niya, laki. Matulis ang ngipin niya. Samantala, para malaman kung iisang uri lang ba ng pating ang sumakmal sa mga mangingisda, ipinakita sa kanila ang larawan ng pating na itinuturo rin ng ilang mga residente roon. Ito po, ang nakakagat sa akin. Yung sa bunganga niya lang at saka itong sa itsura niya, ito talaga yung pating na to. Ito po talaga yung kumagat sa akin. Oh.
Ang salarin, ang notorious daw na cookie cutter shark. Ang cookie cutter shark ay known na nakatira sa malalim na parte ng dagat. Paggabi, nandun sila sa medyo ibabaw. Yung bibig kasi nila ay suctorial type, ibig sabihin parang nagsasak, kumakabit sa kung saan man. Tapos may mga ngipin sila na diretsyo magpipierce, tas magkakat. Dahil sa mga nangyaring sakuna, ang barangay ng Inhobol sa Masinloc nagsagawa ng information drive sa mga residente at mangingisda. So itong mga cutter shark na ito ay nakatira sila sa mga malalalim na lugar. Kaya pala yung mga bonito ate, may mga butas yung mga katawan nila. Kailangan siguro na magsuot sila ng mga protective equipment na medyo makapal para hindi sila makagat nung itong uri ng pating na ito. So para wag silang lumusong sa dagat ng hubot-hubad. Ang mga kawani naman ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Masinloc nangakong magbibigay ng medical assistance kay Jesmar. Inilapit na rin namin si Jesmar sa alternative learning system ng DepEd sa Masinloc para matulungan ito sa kanyang plano na muling mag-aral. Sa lahat po din ng tumulong, maraming salamat po. Hindi naman po delikado ang mga pating sa tao. May mga pagkakataon lang po na inaatake nila ang tao dahil sa kadahilan ng napagkakamalan silang pagkain o nakakaramdam sila ng panganib. Ang dagat ang mundo ng mga mangingisda. Dito sila umaasa para maitawid ang pang-araw-araw at maitaguyod ang kanilang mga pamilya. Pero dahil malalim ito, malawak, sa kanila'y lagi ring may pangambang nakaamba. At sa bawat paglaot, ang isa nilang paa, binti o hita para ring laging nasa hukay. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.